I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again guys. Shout out sa inyong mga Beshwa, sa mga Marcos Loyalists and supporters, sa mga Pilipino and OFW sa buong daigdig. Shout out pa sa inyo mga Beshwa. But anyway guys, sa pangalawang pagkakataon, mayroon tayong upload videos update tungkol po dito sa issue, no, na laban ito kay Saplag Dameo at si Gobernador Tamayo ng South Cotabato. Regarding dito guys, sa paratang ni Mangunda Dato na sinasabi yung pundo daw ng barn ay napupunta daw sa bulsa ni SAP, no? Yan po ay pinabulaan din ng Prime Minister, ng Chief Minister ng barn na walang katotohanan. Ito po yung ito yung sulat ni Chief Minister, no? Medyo malabo, hindi ko mabasa, pero basahin natin yung isang statement niya. Pero ang sinabi niya guys, na sa isang statement niya, lahat ng bintang na laban kay dito sa dalawang ito, no, ay walang katotohanan. Alam nyo mga kababayan, pag anti-Marcos, lalo na pag eleksyon na, nako, asahan nyo po yan, yung mga banatan, paninira, para lang makuha ang simpansya ng mga tao sa lugar nila. Pero siyempre, dahil dyan sa mga paninira ng mga Mangunda Dato, yung bintang nila kay SAP, na social media pa, dinaan, na pinag-resign, aba, matindi, no? Ito po ang joint statement ni Saplag Dameo at saka ni Gobernador Tamayo ng South Cotabato. Nakalagay naman dyan guys, by Special Assistant to the President Antonio Lagdameo Jr. and South Cotabato Gobernador Rinaldo Tamayo Jr. as well as President po ng ng Partido Federal, ano. So dahil dito mga kababayan, no, basahin po natin ang statement nitong dalawa para malinawan po ang mga taong nagbibintang laban sa kanila, no. Pero ito lang po masasabi ko sa mga pro-vloggers ng pro-government. Sana po bago po kayo tumira, katigan nyo mga fake news or fake story o fake na mga mga posts laban sa kay SAP, dapat mag-research kayo muna bago nyo banatan si SAP, no? Yan ang hirap po sa inyo kasi minsan naniniwala kayo sa mga marites na mga dilis, kaya tuloy siniraan nyo na si SAP. May mga pro-government na vloggers guys na nakikita ko, no? Huwag ganon, no? So dahil dyan, para kompleto detalyado, basahin po natin itong sinabi ni SAP at ni Gobernador Tamayo. Sabi po dito sa joint statement, no, sinagot ang lahat ng mga allegation na pinupukol sa kanila ni Mangunda Dato, no. Joint statement by the Special Assistant to the President Antonio Ernesto Lagdameo Jr. and South Cotabato Governor Rinaldo Tamayo Jr. We categorically deny the baseless accusation that funds intended for the Mangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao, which is ang barn, have been misappropriated for, or the politicians are being coerced to join the administration. Ito lang po masasabi ko. Alam nyo, yung mga bintang nila laban kay Saplag Dameo. Guys, hindi niya na kailangan ng pera. Pwede ba? Si Saplag Dameo, milyonaryo na po yan. Isa sa mga tumulong kay Pangulong Marcos Jr. ng eleksyon. Kayo naman talaga, oo. Bago kayo mag-akusa, tingnan nyo muna yung punot dulo. Ano bang katotohanan? Hindi yung bira ka lang yung bira, di ba? Kawawa ito si SAP, tinira nila talaga ito. Kasi mga kababayan, ang unang tinira ng mga dilis, yung mga anti-Marcos, ginawa nilang black propaganda. Ito si Commissioner Comelec Garcia, na sinasabi ni Congressman Marcolita na mayroon tumatanggap daw siya ng milyon-milyon mga kababayan. Dahil ito, galing sa Smartmatic. Agay. Talagang broadcast po yan. Si Marcolita mismo nagsasabi. Iba't ibang mga bank account. So, ang ginawa ni Commissioner Garcia, guys, sinagot niya. Nasabi niya, hinamon niya nga, yung mga nag-ukusa sa kanya, patunayan nyo. Sa korte. Sampahan nyo ng kaso. Ako, sabi niya ganun. Tapos isa pa guys, dahil dyan, ang ginawa ni Commissioner Garcia,
Ay, nako. Kinuha niya yung mga sinasabi na pangalan, guys, na nag-akusa sa kanya. Na iba't ibang pangalan ko, no. So, pinunta, inusisa niya sa mga bangko. Wala naman pala. O, yun pala, gawa-gawa lang ng mga kalaban, mga kababayan. Di napahiya ngayon. Yung isang congressman. Kilala niyo si Commissioner Garcia? Magaling na abogado yan. Hindi basta-basta yan, mga kababayan. Lalo't yan ay siya po ang commissioner ng COMELEC. Hindi niya gagawin yun. At isa pa, appointee ni Pangulong Marcos Jr. na dating lawyer niya naman ng 2016. Never niya gagawin yan, guys. Yung matanggap. Sus, walang usok na hindi uusok. Matino yung abogado na yan. Pero may mga abogado na pulpul. Yung mali, ginagawang tama. Ang tama, ginagawang mali. Yan ang pakatandaan nyo. So, yung sinagot niya yan, yung allegation ng mga kalaban, mga dilis. See? Ngayon, wala nang issue. Patay na. Ngayon, ito na naman. Black propaganda against the Marcos administration para matuluyang masira, pero hindi nila kaya. Bakit? Sus Maria Joseph, tuloy natin ang sabi dito, guys, These allegations are not only false. Di ba? But malicious, intended to mislead the public. See? Sabi ko, gusto nila makuha ang simpatya ng mga Pilipino para malang masira. Kasi ganito, ang Marcos admin, walang kwenta, ganito, gano'n na yan, guys. Dekada na sinisiraan ng Marcoses. Pero nagtagumpay ba sila na para may pakulong? Wala Hanggang ngayon nga, hindi matay-matay yung ill-gotten wealth ng paninira. Ano nangyari? Wala. Nung isang araw lang binasura ng Sandigang Bayan. Yung kaso laban sa mga Marcoses kasi lack of evidence Yan mga election ngayon, mga kababayan, pag election season, asahan nyo yung mga black propaganda nila. Ganun lang yun ng mga kalaban. Gumagawa ng istorya Nagtaka ba kayo sa mga dilis, guys Mahilig magpakalat ng fake news yan ito pa. Tuloy, Barn Chief Minister Ahud, ayan yung sinabi niya. And other key leaders from Mindanao have already categorically, yung may video tayo na una, yun, deny these claims, affirming that no coercion or harassment has taken place. The recent gathering of the Barn mayors and the other prominent leaders in Davao City was described as peaceful and respectful with no undue pressure extended on any official. Kasi yan po ang sinabi nung yung batang Magunda Dato na hinaharas daw ni Saplag de Meo ang mga mayor nila doon. Na wala namang katotohanan, mga bes. Sus Marius, magagawa ba ni Sap yun? Kayo naman, Hindi sa tulad ni Digong. Yung lahat ng galaw ni Sap, mga kababayan, lahat ng mga ginagawa niya sa barn or saan man, alam ng Pangulo yan. Lahat ng mga pundo dyan sa barn, alam po ng Pangulo yan. At hindi po basta-basta, na maglabas ng pera. Mahigpit po yan. Lalo na po sa COA, ina-audit po yan. Ngayon, kung mayroon talaga kayong sapat na ebidensya, why not? Hindi kayo magsampa ng kaso doon sa korte or sa ombudsman laban kay SAP. Yun lang Diba? Yung pero husgahan mo kaagad ng tao, lalot pa ang nagpapakalat itong mga anti-Marcos. Mga kalaban na Sus Maria Joseph, konsumisyon lang kayo dyan. Ito, tuloy. Sabi dito, mga kababayan, as the Special Assistant to the President, see, my role is to uphold transparency, accountability, and integrity in every aspect of my duties. See, ayun ang sinabi ni Sap. Kayo naman, trabaho, walang personalan, guys. Alam nyo, masipag ito si Sap. Siya din isa sa mga nag-coordinate sa mga local governments para lang maiset ang araw sa mga lakad ni Pangulong Marcos Jr. kung saan banda, pagbibigay ng tulong sa mga magsasaka. Ganun pareho sila ni DILG Secretary Abalos. Kaya trabaho nila, walang personalan, trabaho lang. Ganun lang yun. Pero yung mga paratang ay Sus Maria Joseph, guys, bilyonaryo si Saplag de Meo. Yung 1 billion na sinasa Sus, mayroon siyang ganyan. Bilyonaryo po yan. Yan ang pakatandaan nyo. Hindi yan kailangan ng pera.
Ang gusto niya ngayon is tumulong sa mga mamamayang Pilipino. Dahil yan po ang utos ng ating mahal na Pangulo. Unahin ang trabaho. Huwag yung pansarili. Tulad ng mga nakaraan. Kayo naman oo. Sabi po dito tuloy. The allocation and utilization of funds for barn follow legal transparent processes designed to ensure that they are used exclusively for the development and exclusive growth of the region and its people. You see, kayo naman oo. So do you think guys, kayang gawin ni SAP yan? At kaya niyang pahiyain ng Pangulo? Assistant to the President yan eh. So, ibig sabihin lahat ng kilos niya, alam ng Pangulo. Kayo naman, oo. Talaga naman itong mga kababayan natin, iba kung makapagbintang, wagas. Kayo naman, oo. Tumakbo kayo ng maayos. Di ba? Hindi yung maninira kayo ng kapwa. Puro kayo paninira eh. Wala naman kayo napapala. Pag natalo kayo, sasabihin, kasi kagagawa ni SAP, kagagawa ni PBBM, natalo ako. Lahat na lang isisisi sa gobyerno, sa Pangulo. Kahiya-hiya naman to mga to. Ito, tuloy, sabi ni Gobernador Tamayo, as a Governor of South Cotabato and National President of the Partido Federal and Filipinas, my focus been on building partnership based on shared goals for the nation advancement. Tama yun. Di ba? Imposible naman na nangungulimbat sila. Do you think guys na hindi alam ng COA? Yung mga akusan nyo, tanungin nyo ang COA. Kasi ina-audit nila yan. Ang budget ng barn, kung na-postpone man yan, may dahilan. Husga kayo kaagad. Hindi natuloy dahil napunta kayo sa Plagdameo. Ayon kay Mangunda Dato. Kakahiya naman kayo kung makapagbintang. Akala nyo naman malinis kayo. Patunayan nyo sa korte at sa ombudsman. Yun lang ang ang paraan. Kayo talaga. Oo. Tama. Nagpasalamat nga ang barn kay Pangulong Marcos Jr. Bumaba ang rates ng poverty sa kanila. Kayo talaga. Kaya sa panahon ni Digong, I think mataas ang rate ng poverty. Kaysa kumpara mo ngayon kay Pangulong Marcos Jr. talagang bumaba. Paano ba naman sabi ng Pangulo, pabilisin ang rehabilitasyon ng Marawi at pagandahin ng barn. Patayuin ng mga malalaking establishmento tulad ng hospital, university, mga airport, kung ano-ano pa. Tapos sasabihin nyo, kinulimbat ang budget ang pundo ng barn. Grabe naman kayo. Kasi, alam nyo, itong mga kalaban na ito, sa kabilang kampo, gusto nila siguro sila ang hahawak sa pundo ng barn. Ay, kayo naman talaga. Tuloy! Sabi, we do not engage in any tactics that undermine democratic processes or political freedom of local officials. Alam nyo, black propaganda guys, pag election season, expected or unexpected, nandyan lagi yan. Ngayon, yung paratang nila kay SAP at kay Gobernador Tamayo, siyempre, may kasunod na naman dyan, mas malala pa. Lagi nyo tandaan, lagi ko sinasabi sa aking video, expected nyo ang paninira ng mga anti-Marcos laban sa Marcos administration. Noong sinabi ko noon sa aking video, tandaan nyo yan, may mas malala pang mga paninira laban sa Pangulo. After 1 week, lumabas yung AI video na kuno na sinasabi na gumamit daw ng bawal na gamot ang Pangulo. Ay, nakaw. Akala nila kasi uto-uto ang mga Pilipino, madali lang utuin, naniniwala. Mga uto-uto, yung mga nagbibintang. Kasi walang laman ang utak, mga ampaw yan. Di ba? Ito na naman ang ako sa black propaganda. Pagkatapos ni Commissioner Garcia, ito na naman si SAP. Sino po ang susunod? Alam ko na. Si Executive Bersamin. Gawa na naman nila ng issue yan, guys. Sabi ko sa inyo. Si Pangulong Marcos Jr. Pangulong Marcos Jr. Ginawa nila ng issue, black propaganda. Umubra ba sila? Nagtagumpay? Hindi. Nga. Pinagtatawa na lang sila ni Pangulong Marcos Jr. Ito pa.
Oh, see? Ano sabi? We invite those making these claims to present any evidence they may have, rather than resorting to unfounded statements that distract from the mission of serving the Filipino people. Oh, yan, panawagan natin, itong mga kababayan, panawagan natin kay Mangunda Dato, if you have a clear evidence against SAP and Governor Tamayo, why not file the case against them? Doon, sa korte, ombudsman. Diba? But before that, siyempre, usisain mo muna sa COA kung totoo yan. Ha? Usisain nyo, suriin nyo mabuti. Kung yung mga allegation nyo laban kay SAP, ay di, patunayan nyo. Diba? Pero kung yung sinasabi nyo, haka-haka lang, sabi-sabi, anak ng kwago. Para kayong mga batingaw, tumutunog na walang laman. Parang lata. Tumutunog na walang laman. Mga batingaw itong mga anti-Marcos na ito eh. Mag-aasok ako sa kala mo. Madali lang sabihin ng madali lang silang paniwala ng tao. Well, anyway, yung mga kaalyado lang nilang naniniwala sa mga patutsada nila. Ang daming lumabas ngayon laban kay SAP. Diyan sa lugar ning itong mga nag-akusa mga kababayan. Sige, igihin nyo. Baka sakaling manalo pa kayo. Well, anyway, dapat mga tao maging mausisa sa mga pinapanood nila. Mag-ingat kayo sa mga fake na news, no? So, yan guys sabi, tuloy. We remain fully committed to the administration agenda of unity, progress, and prosperity for all, including Barn. Tama. Isa sa mga priority ng Pangulo ang Barn. Tandaan niyo po yan. Siya po mismo nag-uutos, madaliin ang rehabilitasyon ng Marawi. At dyan sa Barn, aayusin. Sinabi niya kay Mr. Ang ng SMC maglagay ng pabrika ng Magnolia doon tapos sasabihin nyo, kay Saplag de Mio, ganun na ganun. Ay sus, kakahiya naman kayo, nakakasuka. Ito lang sa ating sa aking mga kasamahan ng content creator na pro-government. Kasi guys, may pro-government na vloggers, dinidiin si SAP. Hindi pa nila tinitingnan kung ano ang punot dulo. Basta na lang tumira sila ng tumira. Grabe naman kayo. Pro-government kayo? Or nagpro-pro lang kayo? Para lang makuha ang simpansya ng mga Marcos loyalists. Ay, kakahiya kayo. Huwag ganon. Usisain nyo muna. Tingnan nyo mabuti. Yung punot dulo. Kung totoo ba yung bintang, madali lang kayo naniniwala sa mga black propaganda ng mga dilis hindi mo alam kung pro-government kayo, sad to say, kasi ganun Sa aking pananaw, hindi magagawa ni SAP yan. Dahil alam ni Pangulong Marcos Jr. ang bawat ginagawa ni SAP. Assistant to the President. So for sure, 100% na the Pangulo, alam niya lahat. Lalo na po ang pundo ng Barn. Hindi nyo alam, pinaghihirapan ng pamahalaan yan, yung pundo na yan, para mabigyan ng magandang kinabukasan ng mga tao dyan. Ay, sus, kayo talaga, basta-basta na lang ganon. Ibahin nyo ang Marcos administration kaysa mga nakaraan. Kung makapag-content kayo, kala mo naman. Ayusin nyo naman, mga pro-government na ibang creators. Hindi lahat may iba dyan na nakita ko. Huwag ganon. So yan, mga kababayan, Antonio Ernesto Lagdameo, Special Assistant to the President. Reynaldo Tamayo Jr., Governor of South Cotabato National President, Partido Federal ng Pilipinas. Ayan, see? Yan po ang joint statement. Sinagot ang lahat ng mga bintang laban sa kanila. So, dahil dyan, mga kababayan, basahin ko, kasi ito guys, nabasa ko, itong mga, hindi ko kasi mabasa, very maliit, Xerox copy yata ito. Hinahanap ko yung original, hindi ko makita. But, mayroon statement, si Chief Minister ng Barnes, Honor Ahud, na sinasabi niya, ito shortly lang, sinabi niya, wala pong katotohanan yung mga allegation laban kay SAP Lagdameo at kay South Cotabato. Para kompleto, detalyado, panoorin nyo to, basahin ko yung statement niya at yung statement ni Mangunda Dato na nag-akusa kay SAP. And then guys, panoorin nyo itong sinabi ni Gobernador Abdullah ng Makukuwa.
dyan sa Mindanao. Nagsalita po siya. No, sinabi niya din na wala pong katotohanan yung mga allegation laban kay SAP. Panoorin niyo to guys, but before that, don't forget to like, hit the button bell para lagi kayo update sa ating mga upload video. Ito, kinaklarify lang natin itong mga pagbibintang ng mga makakaliwang grupo. Itong, mga kalaban ng Pangulo. Oh, election season, kaya black propaganda po yan. Hindi po ako naniniwala na magagawa ni SAP yan. Because, ang Pangulo, sobrang stricto pagdating sa pundo. At alam na alam niya ang galaw ni SAP. Assistant to the President, remember that, mga kababayan. So, sa mga pro-government content creator, bago kayo, mag-content, mag-research kayo muna. Hintayin nyo. So, yun guys, ito ang sagot ni SAP at ni Gobernador. Okay? Panoorin nyo to at basahin ko yung isa. See you again on my next upload video. Ito na. Ito kasi mga kababayan, ito yung yung paninira ni Mangunda Dato, ayan ang pera po ng sa barn ay bilyon. Lumalabas sa kwento dito ay parabang ang letter B na yan. Ibig sabihin letter B yan, bilyon. Letter B na yan, parang napupunta daw yata sa iyo. Pwede bang linisin mo po ang iyong pangalan at patunayan ang sinasabi ko? Dito kasi sa area ng bar, kumakalat po ang pangalan ninyo na halos dito na kayo tumira. May sariling bahay si SAP, kaya hindi titira yan dyan. Kung pumupunta man yan ay importanteng bagay. Ang mga taga-barn ay nagsususpitsa na hindi matatapos ang project po dito dahil napupunta daw kay Anton. Ikaw lang naman po ang alam ko na kunasap. Sana po patunayan nyo natin yan para malinisan po ang pangalan ninyo sa Plagdameo. Yan ang sabi ni Mangunda Dato guys. Kwento-kwento. So ibig sabihin, naniniwala sa mga marites na wala siyang kumbaga eksaktong patunay sa mga sinasabi niya. Gawa-gawa lang, mga sabi-sabi. So ibig sabihin, mga marites. Bilyon? What the heck? Bilyon? Hindi kayang pahiyain ni Sap Plagdameo ang Pangulong Marcos Jr. They are friends for a long time. Mga kababayan, tandaan po natin yan. At malaki ang tiwala ni Pangulong Marcos Jr. kay Sap. At ang intention ni Sap is trabaho lang, walang personalan. Ay, nako mga kababayan, huwag kayo maniniwala sa mga black propaganda ng mga dilis at mga anti-Marcos. At ito naman po yung sinabi ni Chief Ibrahim. Ayan po guys, si Honorable Ahud B. Ibrahim, Barn Chief Minister. Ayan. Ang sinabi niya dito, the Bangsamoro government expressed its full support for SAP Antonio Lagdameo Jr. whose leadership has been crucial in advancing development, peace, and stability in the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Partnership with the national government has led to significant improvement in the region, such a reduction in poverty from 56.6 in 2018 to 23.5% in 2023. For the first time in many years, Barn is no longer the poorest region in the country. See? Nung panahon ni Digong, ang taas ng rate ng mahihirap sa Barn. 52.6%. Nung dumating si Pangulong Marcos Jr., alam nyo po guys, isa sa mga priority niya din ang pagandahin ng Barn, sabi ko nga, 23.5%. Diba? So, ibig sabihin, nagkakaroon po ng trabaho, less poverty po yan, pag maraming trabaho. Paano nyo naman masasabi na si Chief Ibrahim na walang katotohanan ng kanyang sinabi? Of course, ang Chief, alam niya. At alam niya yung mga, yung kawang-gawa na ginagawa ni Sap Plagdameo. Yung tulong, todo suporta.
pareho sila ni ano yan ni DILG Secretary Abalos. Sila po laging nakikipag-coordinate sa local governments para lang maipatupad yung mga tulad ng BSP, Bagong Pilipinas, katulad ng Love for All. Sila po nakikipag-coordinate sa mga LGUs kung kailan or iset ang araw ang pagpunta, pagbibigay ng tulong sa ating mga magsasaka. Ni Pangulong Marcos Jr., si Saplag Dameo ang laging nandyan. Kayo naman, oo. Basta-basta nyo na lang sabihin na ganyan. Hindi na kailangan ng pera. Maraming pera yan si Saplag Dameo. Kahit humingi kayo ng tulong sa kanya, bilyonaryo yan. Yan ang hindi nyo alam. So yun, mga kababayan. At maraming mayors na perma ng mayors na I think siyam na mayor yun. Suportado po si Saplag Dameo na walang katotohanan itong sinasabi ni Mangunda Dato. Lalo ng anak nito yata, anak niya yata yun. Grabe, tindi kung makapagsalita, kala mo perfect ang mga yan. Ay nako. So yun guys, no? So sinagot na ni Saplag Dameo yung paratang sa kanya na walang katotohanan. Okay, Gob, good evening po. Ano yung masasabi ninyo dito sa mga aligasyon po laban sa MARM at sa nangyayari ngayon sa politika dito sa lalawigan ng Maguindanao del Norte and Maguindanao del Sur? Ang dami yung ipinupukol na issue, lalong-lalo na sa mga opisyal ng national government. Isa na dito si Sap Anton Lagdameo. Okay, that accusation, good evening para sa lahat ng nanonood ngayon. That accusation is kailangan ma-explain ng mabuti because yung mga accusation na number one, si Anton Lagdameo is pinipilit yung mga mayors ng both provinces of Maguindanao and Norte, Maguindanao del Norte at saka Maguindanao del Sur. Talagang wala namang katotohanan yung pinupukol na accusation na gano'n kay Anton because what I understand is long before the advent of Anton sa politika sa Maguindanao, noon Mayo pa ito, is nagdesisyon na yung mga mayor na kung sino ang mapipili ni Presidente na kandidato is yung susuportahan nila. Bukas nga yung mga mayors namin dito sa Maguindanao del Norte will also convene na magpahayag din sila sa tungkol sa accusation na yon. Kasi kung pinipilit ang isang tao, kailangan din makapagsalita kasi masama naman ang kinahulugan kung sakaling kaya ka ng isang taong pipilitin. So kaya nga kailangan din naman, it's only proper for the mayors to speak up on this issue kasi kawawa din naman sila. So on the side of Anton, what I observe is talagang wala siya kasi noong October 3 na nandun kami sa Talayan during the first meeting of all candidates in kasama yung 15 mayor na voluntarily manifesting their support to Cagliari. At saka at that time, Anton is out, wala siya doon. Nangyari lang yung situation na nandoon si Anton is that when lahat-lahat yung kandidato dito sa Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte is nag-request sila na since this candidate is coalesced with the UPGP is coalesced with the Partido Federal ng Pilipinas, kailangan naman ma-meet nila si Anton para at least meron namang masabi si Anton sa kanila being also a common candidate of Partido Federal ng Pilipinas at saka UPGP. Yun na lang ang nakikita natin na parang rule ni Anton at saka si Tamayo sa pagpupulong na nandun sila nung nandun kami sa Davao. Other than that, at saka before that, parang wala kong nakikitang kamay na ginagawa except yung governor ng Maguindanao na candidate si Tukaw at saka si Cagliari because talagang kinausap sila kung gusto ba nilang tatakbo. So, siguro nagkasundo sila na tatakbo sila. That's really the reason of that pangyayari. So, another issue, another issue, yung pinuputo naman kay Anton.
na meron daw nakukuha na pera na bilyon dito sa barn. That thing is, kailangan din magpaliwanag. Magpaliwanag ako, kung titingnan mo, parang I am not really proper to explain that kasi nasa Maguindanao del Norte ako. But sa experience ko sa barn, during my stay as a senior minister, saka senior minister similar to executive secretary, ang alam ko talaga is yung pagpapalabas ng pera dyan is number one, cloth with the legal support, meaning to say yung parliamentary, kailangan duman sa parliamentary muna yung approval ng mga budget. Katapos, meron din namang COA sa within the farm na tumitingin sa anong mga transaksyon na nangyayari diyan sa farm. So, my experience when I was in a senior minister in Office of the Chief Minister, kahirap-hirap palabasin yung pera sa barn. Kasi istrikto ang COA, istrikto din yung MFBM namin, sa yung Ministry of Finance and Budget Management, at saka even the BTS, talagang sila, very strict sila sa pagpapalabas o di pagpapahintulot sa paglabas ng pera. Ito yung situation na kailangan linawagan natin. Even then, I am also urging the MPW, yung Ministry of Public Works, kasi diyan nagsimula yung sinasabi na kaya nga daw yung mga projects hindi natatapos because kinukuha daw ni Anton yung iba sa pera. So, kailangan din naman sa MPW mag-explain sila doon kasi they are the one who are implementing this project. Meron bang hindi natapos na project na dahil sa yung pera na punta kay Anton? Kailangan yun, ma-explain yun. Pero the way I look at the situation, talagang wala namang ganun. But the proper agency to explain all those things is, since project ay pinag-usapan hindi tapos, the MPW talaga ang mag-explain doon. Okay. Yung hinaharas yung mga mayor, would you like to comment po? Yung hinaharas ni na Anton? Yes. That is the thing that we are talking to the mayor to where we'll have to talk with the mayor tomorrow kasi sila talagang makapagsasalita doon kung may harassment. Pero ako, ang nakikita ko talagang wala kasi long for kami niyang mga mayor, particularly 9 mayors sa Maguindanao del Norte, matagal nang may manifesto sila na support kay Dato Tukaw kung sakaling si Dato Tukaw ang mapipili na kandidato. So walang harassment. So kaya na bukas magpapalabas yung 9 mayors ng manifesto. So di kaya parang declaration o whatsoever, basta kaya importante malaman na didipisa nilang sarili nila na hinaharas at saka pinipilit kasi hindi naman maganda sa kanila na pinipilit nila ka hinaharas kaya tao din naman sila, may kakayahan din sila sa kanilang mga sarili. So sa tingin ko hindi pwedeng iharas itong tao na ito. Sila ho nagpapagulo sa magandang samahan ng mga leader dito sa Maguindanao. Your comment on that? Actually, wala akong nakikita ng sino ang personality. Kasi, say for example, kung ituturing man natin na pagpapagulo yung paglipat ni Dato Tukaw o di kaya pag-alis ni Dato Tukaw sa alliance at saka si Caguiari, sa tingin ko hindi naman yung bahagi ng pagpapagulo. Pero it's a matter of choice ang nangyayari sa kanila. Yun ang aking tingin doon. Kasi behind that, wala akong nakikita nagpapagulo sa sitwasyon ng Maguindanao, dalawang Maguindanao. Only then, is kung ituturing, sabihin ko ulit, ituturing na pagpapagulo ito, wala namang talaga. It's only a course of action of individual actions ang nangyayari na ngayon. Kung nakikita na magulo, it's not because mayroong nagpapagulo, because it's a result of that action. Yun ang nakikita ko na sitwasyon. Dito sa issue na syempre yung statement ng presidente sinasabi malaya, malinis, mapayapa na halalan, malayang makakapili yung mga botante. Yet ito yung nangyayari ngayon na parang pinakikialaman allegedly ng Malacanang. So, ang alam ko na sitwasyon yan, hindi sa pakikialam, but the normal na sitwasyon na kailangan
may kakampi yung Malacanang dito sa baba. Ang nakikita ko rin na sitwasyon, what is definite is ang tao ang mag-decide kung sino ang pipiliin nila. Yung pagpipili na yon ng mga tao, it's only ang manggagaling lang sa mga leaders, guidance, kami, si Chief Minister, at saka even Anton. Kailangan i-guide lang nila yung mga tao sa pagpipili ng mga kandidato. I don't see any hand from the Malacanang na ipipilit kung sino-sino ang mga kandidato. Only then that Malacanang, may kandidato, si Tukaw, palagi ito sinasabi. Tapos si Cagliari, ang kandidato sa Maguindanao Pilso. So, I think it's only normal na lang na kung sino ang kandidato ipangampanya ng isang partido kung sino ang kandidato niya. Yun na lang. Kung sakaling may pakikialam na nangyayari. Kung inyo pong marapatin, itanong ko po sa inyo, Gov, kasi syempre nalilito rin yung mga tao base doon sa mga komento nila. Kung sino ba talagang ini-endorse na congresswoman, vice governor, kasi sa ngayon daw po, dalawa yung parang tinaas yung kamay, dalawa yung... Sige po. Actually, that decision is decision ng dalawang partido. Si Chief Minister as United Bangsamoro Justice Party President, and Anton as Vice President, at saka yung Presidente, nandun din si Tamayo. Okay, so bali dalawa yung kandidato? Dalawang nagiging pre-zone ang decision doon. Okay, so last statement na lang po. So anong assessment nyo dito sa mga accusations, allegations po? Saan kaya hahantong to? Go. Sa tingin ko, negatively hindi ito magkantok sa very negative na sitwasyon. Only then that we are in a political situation, lahat-lahat hindi mo naman ma-expect sa kalaban mo na ang sasabihin niya sa iyo is maganda. Tama. So kailangan lang i-handle yung pagsasalita ng kung anong salita para hindi naman masyadong mangyari ang hindi natin gustong mangyari. But I am hopeful that this will also subside kung sakaling papalapit ang election, kasi once na magde-decide na yung mga tao, parang wala nang issue na mangyayari pa. But with the situation right now, meron tayong problema doon sa saripagwak sa pag-file pa lang, talagang may expect ng tao, di kaya ma-predict o di kaya masabi ng mga tao na kahit sa filing pa lang, meron nang nangyayari, how much more kung during the period of election. But with the security sectors around us, the SICSID, the Marines, and the PNP, and the COMELEC for that matter, na sila mag-handle ng election, I think they can manage all situations that will disadvantage to the upcoming election. Pero nandiyan ba yung posibilidad na one day magkakabalikan, magkakaisa rin lahat ng leaders ng Maguindanao and BARM? The objective is that ganun yun ang objective natin. At saka yung BARM is ready for that situation. Mas lalo na kung ituloy nila sa yung mga trabaho nila na paano natin i-sustain, paano natin i-maintain yung situation natin na napakaganda ngayon due to the successful negotiation with the Philippine government. Sa tingin ko, magkakasundo na rin. Message nyo na lang po sa mga supporters ng lahat ng partido. To the supporters of all partido na lumalaban ngayon, hindi kaya tumatakbo man sa politika, we will handle this positively. Kasi hindi pwedeng dahil sa politika magkakawatak-watak tayo. Ako, palagi ko nang sinasabi na the nature of humanity, especially kami ng mga Islam, ang utos ng may kapal is kayo is magkakapatid. This is enshrined in the Quran. I quote the particular verses in the Quran that innamal mu'minuna ikhwa, all Muslims are brothers. Yung directive ng Allah na yon, na lahat ng mga Muslims brothers, hindi pwedeng sirain yun ng politika, hindi pwedeng sirain yung pera, hindi pwedeng sirain yun ng posisyon. Kasi once na sisirain mo yun dahil sa tatlo na yun na nabanggit ko, you are violating the ruling of Islam,
which is mahirap sa Muslim kung i-violate mong rule in Islam. So I feel for the constituents and even the candidates and all the supporters na tingnan natin mabuti yung rule ng Islam pagdating sa mga relation natin ng mga Muslim. Okay. Thank you po.